Nangyari ito noong napadaan si Robert sa isang sementeryo. Hindi tunay na pangalan. Lumipat ang pamilya ni Robert sa isang probinsya dahil doon nagtatrabaho ang mga magulang niya. Bugtong na anak si Robert, isa siyang high school student at doon na rin niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nilalakad lang ni Robert tuwing pumapasok siya sa school. At ganun din pabalik dahil malapit lang ito sa kanilang bahay. Isang araw, habang naglalakad pa uwi ng bahay, may napansin siyang puro simentadong mga bahay. Nagtaka siya dahil hindi naman karamihan ng bahay doon ay simentado. Kaya naisipan niyang puntahan ito. Hindi pa siya nakakalapit nang mapansin niya ang isang nakatayong krus. Lumang-luma na ito. Marami na ring mga matataas na damo ang tumutubo. Doon niya napagtanto na isa pala itong sementeryo. Kaya hindi na niya pinagpatuloy ang balak niya. Hindi ito mapapansin sa kalsada ng karamihan ang sementeryo sapagkat nakatayo ito sa isang magubat na lugar. Malalaman mo lang itong sementeryo kapag nakalapit ka na. Kaya umuwi agad si Robert sa kanilang bahay. Nagtanong-tanong siya sa mga taga doon kung sementeryo nga ba iyon. Ayon sa mga usap-usapan, abandonadong sementeryo ang nakatayo sa nakita ni Robert. Matagal nang hindi pinaglilibingan ng mga taga roon dahil may berbalang na aswang ang nakatira sa sementeryo. Ang mga berbalang ay mayroong hitsura ng tao, ngunit kahawig nito ang mga bampera. May mga pakpak din ito at slanted din ang mga mata nito na parang pusa. Naghuhukay sila ng libingan upang pagpiestahan nila ang mga bangkay. Kinakain nila ito pagkatapos. Kapag wala na silang makitang bangkay, kumakain din sila ng tao. Kaya pinagbalaan si Robert ng taga roon na huwag pumunta sa sementeryo. Natawa na lang si Robert sa narinig niya. Sa isip-isip niya, sa buong buhay ko, ni kahit isang aswang ay hindi pa ako nakakita. Kaya hindi totoo ang mga kwento-kwento. Isang araw, alas 6 ng gabi habang pauwi siya, may napansin siyang parang naghuhukay sa sementeryo. Kaya pinuntahan niya ito. Nag-aagaw ang dilim at liwanag noon. Nang makita niya ito, laking gulat niya. 5 nagkukumpulang mga tao sa isang puntod. Naghuhukay ito. Nagtaka si Robert bakit hinuhukay nila yun. Nilapitan pa ito ni Robert ng dahan-dahan upang hindi siya marinig. Nakatago siya sa isang sirang pader na may maliit na butas. Nakasilip lang si Robert habang pinagmamasdan niya ito. Kinilabutan siya sa nakita niya. Isang nilalang nakakaiba ang anyo. Slanted ang mga mata nito at may mga sariling pakpak. Doon niya napagtanto na totoo pala ang mga kwento-kwento na may berbalang na aswang ang nakatira sa sementeryong ito. Maya-maya pa'y nagsitawanan nito nang matapos sila sa paghuhukay. Nakatingin lang si Robert habang kinakain ng mga berbalang ang mga bangkay na nahukay nila
Nanginginig si Robert sa takot. Dahil doon, aakmang aalis na sana siya nang biglang nasagi niya ang mga nakakalat na mga lata. Kaya lumikha ito ng ingay. Narinig ito ng mga berbalang. Paglingon ni Robert sa likod, nakatingin na ito sa kanya. Kaya kumaripas siya ng takbo. Nagdadasal habang tumatakbo nang napansin niyang hindi na siya sinusundan nito. Napatigil siya sa isang malaking puno para magpahinga dahil hingal na hingal ito. Sumisilip-silip siya na baka nasundan siya nito, pero mga ilang minuto lang ang nakalipas nang napansin niyang wala nang bakas na mga berbalang. Dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagkadating niya sa bahay, agad niyang sinarado ng maigi ang kanilang pintuan. Wala pa ang kanyang mga magulang, kaya't mag-isa lang siya sa bahay. Pumasok na ito sa kanyang silid. Naghihintay siya habang nakahiga sa kanyang kama sa susunod na mangyayari. Matalahib ang lugar kung saan nakatirik ang kanilang bahay, kaya't napalingon si Robert sa bintana. Sa di kalayuan, napansin niya ang mga puno na sumasayaw. Nagtataka siya dahil wala namang malakas na hangin. Tinitigan niya itong mabuti. Sinusundan niya ng tingin. Kinabahan siya dahil papunta ito sa kanya. Dahil sa nararamdaman niyang takot, nakalimutan na niyang isara ang bintana. Nakabukas pala ito. Isasara na sana niya ang bintana nang biglang nakapasok ang berbalang sa bintana dahil sa sobrang bilis lumipad para itong eroplano. Kaya dali-daling tumakbo si Robert papunta sa kabilang kwarto. Pinipilit ng berbalang na makapasok sa loob kung saan nandoon si Robert. Nakatago lamang siya sa ilalim ng kama habang naghihintay sa susunod na mangyayari. Patuloy pa rin itong dinadambahan ang pintuan ng berbalang habang nakikinig si Robert ng mga alingaw-ngaw nito at pagaspas ng kanilang pakpak. Habang nakikiramdam si Robert sa ilalim ng kama, may napansin siyang isang kwentas. Ito ay isang coconut pearl. Kaya naisipan niyang suotin ito. Simula nang sinuot niya ito, nawala na ang mga ingay. Nawala na rin yung dumadamba sa pintuan. Mga ilang minuto lang ang nakalipas, dumating na ang mga magulang ni Robert galing trabaho. Alalang-alala ito kay Robert. Nalaman nila dahil nakita mismo ng kapitbahay na pumasok sa kanilang bahay ang berbalang na aswang. Kaya sinabi agad nila ito sa mga magulang ni Robert. Napayakap ang mga magulang ni Robert ng mahigpit, habang si Robert naman ay nakatingin sa kwintas.